May gagawin tayo ito. Devant nasa 55 inches. Buksan natin. Yan. So, bumubukas pa naman siya. Ang problema, parang nagpi-flicker siya. Saka yung parang yung ilaw nito, parang asol na rin niya, oh. Yan, oh, medyo asol na yung picture. Pero yan yung problema niya. Yan, nagpi-flicker. So, mapapansin natin dito, magpi-flicker siya tapos mawawala. Ibig sabihin, nagno-normal pa yung screen niya. Yan, nagno-normal siya, no? Pwedeng one side lang ang may problema dito. Buksan natin. Ito yung model number niya, Devant 55 UHB 200. Tapos, unang sira niya ito dahil sarado pa yung selyo nito. Shout out sa lahat ng mga nag-comment, pati sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin. Okay, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin. Ito yung kanyang mainboard. Board number. Tapos ito naman yung power supply niya. Okay, power supply number. Tapos mayroon siyang tikon dito. So dahil ang problema nito ay panel issue, dito tayo. Bubuksan natin to. Hahanapin natin kung saang side ang may problema. At ang gagawin natin dito ay pwedeng tape method dito. Pag hindi makuha sa tape method, pwede din cutting method. Okay, so try natin muna dito. Hang natin yung isa. Rekta na tayo, hindi na tayo nagsukat ng supply, no? Rekta na tayo maghang kasi may display naman kasi siya. Ang problema lang talaga ng unit ay may flicker. May time na good, may time na sira yung display. Saksak ko lang siya para matesting natin. Okay, so ito naka-remove na itong isa. Pero itong isa nakakabit pa. Power on lang natin. Antayin natin mag-backlight. Yun, nag-backlight na siya. So may problema din yung ilaw niya. Kita nyo ba? Medyo asol na rin yung ilaw niya. So dahil ang problema ng unit natin panel issue, tapos yung ilaw niya medyo asol na, kakausapin na lang natin yung may-ari nito kung papayag siyang papalitan ng backlight or hindi na. Yun, no? Okay, so itong side na to buo. Yun, no? Normal yung display sa side na ito. Bigat lang. So itong side na to may problema. Itong side na to buo. So hanapin lang natin dito kung saan banda yung clock signal. Sa gilid ba? Dito ba? So hanapin lang natin. So ito pala yung tikon yan. Tikon number. Yan, ganito siya. Devant. So makikita natin dito yung side na ito ay signal na nanggagaling sa IC. So hindi yan yung ating clock signal. Tapos pagdating naman dito, bakante dito. Pero mayroon din siya dito signal na nanggagaling dito. So hindi pa natin alam kung dito yung clock signal natin or ito, no? Magkadikit-dikit sila, eh. So hindi pa tayo sure kung saan banda. Tapos pagdating naman dito, ayun, may data dito sa kabila, yung sa gitna na signal
Ito yon. Tapos meron tayo signal sa gilid, pero walang nakalagay na data. Pero ang connection niya, hindi rin natin nakita kung dito siya nagmumula, ano? Pero ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 pin dito. Tapos meron pa dito 11, 12, yung bakante, 13, 14, 15, tapos bakante ulit. Okay, so try na lang natin dito mag-block ng 15 pin. Dito 15 pin sa ribbon na ito. Okay, so ito na, nag-block na tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so try natin to. Titingnan natin kung lalabas yung normal na display nito sa binlock natin. Kabit muna natin yung heatsink nya. Okay, testing ulit natin. Titingnan natin kung magno-normal yung display nito. Ayan, nag-backlight na siya. Angat natin. Yun, no? Lumabas na si Smart. So, dilaw na talaga. Asol na talaga yung display niya, no? Nag-a-asol na siya. Pero pwede pa naman. Lipat natin sa HDMI. Pangit yung sagap ng ating TV Plus. Okay, so pwede pa yung kulay niya, oh. Okay pa yung kulay, ano. Pag naka HDMI, malinis pa siya naman. Kahit medyo asol na yung ilaw, pero bawi pa naman yung kulay ng tao, ng picture. Pwede pa. So kahit hindi pa natin papalitan ilaw nito, dahil ito kasi panel issue. So pag nagpalit pa tayo ng backlight dito, hindi tayo sure kung tatagal ba yung panel issue nito. So siguro kung okay lang sa may-ari yung display na ganito, go na natin to. Pero kung hindi naman, pwede naman natin palitan yung ilaw nito. Pero medyo malaki-laki din yung aabutin niya pag nagpalit tayo ng lahat ng ilaw nito. Okay, so yun lang ang ginawa natin dito. Tape method lang yung ginawa natin kasi yung isang side lang ang mayroong sira. So ganun lang ang gagawin nyo pag naka-trouble kayo ng mga ganitong trouble. Hahanapin nyo lang kung saang side ang may problema sa panel. So kung ribbon type siya, mas madali kasi hang nyo lang yung ribbon. Pero kung cutting method siya, yun ang medyo mahirap dahil kakat mo yung circuit. Pag mali yung cutting mo doon, babalik mo ulit. Doon ang mahirap pag nagbalik ng circuit. So ito, tape method lang, no? Hang ribbon lang, madali lang siya i-set up. Madali lang siya i-troubleshoot. So makikita natin ay normal na yung display, hindi na siya nagpi-flicker. Normal na. Hindi na nagbabago yung screen niya. Okay, so kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo. Okay.